So yun mga idol, isang fresh at bagong balita ito. Siyempre, pag ganitong balita, kailangan natin pag-usapan ito. Tsaka kailangan ma-aware din yung ating mga kababayan ano ba ang dapat natin gagawin pagka ganito yung mangyayari. Kasi napabalita lang po 2 days ago regarding po doon sa mag-asawang pasahero na papunta po sana ng Thailand is nahulihan di umano ng bala sa kanilang bag. So, ang tanong ko, nagbabalik na nga ba ulit yung tanim bala sa may airport? So, panoorin natin ang balitang ito mga idol. Pasakay na dapat ng eroplano ang isang mag-asawa sa NAIA nang ipatawag dahil sa bala na natagpuan daw sa kanilang bag. Iginiit nilang hindi kanila ang bala. Nagpaliwanag din dyan ng otoridad. May report si Joseph Moro. Itong naka-plastic na bala nakita umano ng mga otoridad sa bag na negosyanteng si Charity nitong Enero. Kita yung bala mga idol. Naka-ano siya no? Naka-plastic yan no? Oo, babalutin mo pa talaga pag ano. Sarap ng balot, binalot mo, naghirapan pa talagang balutin. So, alam naman natin na ganito talagang bawal sa airport kung ikaw ay magdadala ng bala. Eh syempre, alam mo talagang makikita yan sa x-ray machine. So, sino ba yung mag-asawa or sino ba yung babiyahe na magdadala ng bala sa airport kung alam mo namang bawal. Anding si Charity nitong Enero. Papailan sila noon ng kanyang asawa at pasakay na ng eroplano ng ipatawag ng mga otoridad. Mabuksan ko yung baga. Nung hawakan ko, sabi niya, bawal niyo pong hawakan. Chinek niya, pero alam niya kung saan niya kukunin yung balay. Chinek daw pero alam kung saan kukunin yung bala. Siyempre, baka nakita niya sa x-ray yan ma'am. Pagbigyan mo na ikaw naman, masyado ka. Sabi ni Charity, hindi kanilang bala. May baril sila pero hindi raw nila ito dala. Ganyan man, ipinakita pa rin niya ang lisensya ng kanilang baril. Okay. So, may baril yung mag-asawa. Pero, syempre, hindi nila dadalihan kasi hindi naman pwede. Hindi naman makalasat sa airport yan. So, kung hindi nila dala yung baril nila, ba't magdadala ng bala? Yun ang tanong. Para lang gumawa ng issue, hindi naman siguro. So, yun na nga, nakita na nga. Galing talaga sa pouch bag niya, no? Ayan, nakita. Yung, baka nakalimutan mo yun. Kaiba po yung bala. Tsaka sabi ko, hindi pa ako gumagamit ng ganyang klaseng bala. Magaganda po yung bala ko. Sabi niya, sige ma'am, wala namang problema, sabi niya. Pero may pirmahan lang daw sa akin to make it sure na cleared daw ako. Bago yan, may kakaiba raw na napansin si Charity na mag-withdraw ng pera sa airport. Ang dami nagtatanong, saan ang ganito, saan ang ganyan. Mga lalaki po eh. So, ibig sabihin, may mga umaaligid-aligid na sa kanya. Siguro yung tsura ni ma'am parang mukha namang mayaman yung dating. So, may mga umaligid-aligid na siguro sa kanya. Saka, baka baka yun nga ang suspicion na lahat. Baka hinulugan siya. Pero nasa loob naman ng yung pouch bag niya yung bala. Well, Naka-civilians. May security guard naman na pwedeng pagtanungan bakit sa akin. And then, may bumabangga sa akin. Panaunan, pinayagan naman silang makalipad pero ang naiwang tanong, balik na naman nga ba ang mga insidente ng tanimbala sa mga airport? yes, yan din ang tanong ko, Joseph Moro. Balik na nga ba? Ayon sa Office for Transportation Security, hindi raw. Tanimbala is a thing of the past. We can always present all available data and pictures plus video para mapasinungalingan namin yung sinasabi nila. Sabi pa ng Office for Transportation Security o OTS, hindi nakahawakan ng kanilang mga screening officer ang gamit ng mga pasahero dahil automated ang pagsasala rito at dumaraan sa automatic tray return system. Kapag ka yung bag merong containing suspicious item, yung computer, yung machine na mismo ang magse-separate ng bag niya, and then that baggage will be subjected for baggage inspection. Pero ang tanong ko nga, kung ikaw ay magbabiyahe, lalo na kung magbabakasyon ka lang, ba't mo kailangan magdala ng bala? Diba? Kahit ako, OFW ako, babalik ako sa abroad para magtrabaho ulit. Bakit ako magdadala ng bala? Kahit pa sabihin meron akong baril at saka meron akong lisensya, ba't ko dadalhin yung bala? Yan ang tanong. It's only the time na hahawakan niya ng baggage inspector natin. Yung bullet belongs to the passenger talaga?
lumalabas sa atin kasi nasa bag niya eh. Hindi na raw mag-iimbestiga ang OTS at hindi na kinasuhan ng mag-asawa. Sabi nung OIC, di ba? Lumalabas na sa bag nung pasahero. So, ibig sabihin, dala talaga nila yun. Ano sasabi mo dito, ma'am? Yung 1 or 2 pieces lang kasi marami namang nagdadala niya na sa paniniwala ng iba it is anting-anting. Anting-anting. So yun pala yun. Kaya nagdadala ng bala dahil anting-anting. Ayos, no? Almost daily nakaka-encounter kami ng ganitong incident. JD Charity, hindi kanya ang bala. Sinong sirang ulong gun owner ang magdadala sa loob ng airport na naka-plastic pa yung bala? Correct. Sino nga naman yung magdadala ng bala? Eh, alam naman bawal sa airport yan. Tapos ipaplastic mo pa talaga, paghirapan mo talaga. Shit. Ano gagawin ko doon? So, yun o, para sa akin mga idol, syempre, hindi naman natin alam yan. Hindi natin alam kung sino yung nagsasabi ng totoo. Hindi rin natin alam kung ano ba talaga yung tunay, ano ba talaga yung totoo sa balitang yan. Basta, siguro nga, mag-ingat na lang sa ating mga kababayang OFW, lalo na yung magbabiyahe, no? Make sure to double check properly. Maganda kung ipabalot yung inyong mga bagahe sa bago kayo pumasok sa airport para at least safe talaga at alam nyo na wala kayong dalang ganyan. O kaya kung palulusutin kayo, baka mamaya makaharap kayo ng medyo masungit na mga officer dyan, magbabayad pa kayo. So, ingat-ingat na lang po mga kabayan. Kayo, ano masasabi niyo po dito sa balita ito nung tanim bala?